Ako si Diana. At ito ang aking istorya. Isang banungang parasya, anawang naransan. Isang araw sa lalawigan ng Batangas, tatlong babae ang nagkita-kita sa isang lugar. Puno ng mga damo at mga ibong nagliliparan. Tuwang-tuwa sila at mga nagyayakapan. Dahil sa taon na hindi sila nagpangita, ang mga tao sa ibang lugar ay nakakuhusap-usap at kanya-kanya ding nakaran papunta sa kanilang mga pupuntahan. Kinabukasan ay nagpangita ang ibang mga tao sa kanilang kamag-anak. Tawa dito, tawa dyan. Ang iba ay nagkakasayahan. Sa kabilang dako ay kanya-kanyang chismisan. At ang balitang nagbukaw sa akin ay hindi ko agad pinaniwalaan. Sa bawat araw na dumaan, aksidente sa daan hindi nawawala. Sabi-sabi ng iba, kasalanan ng tao, kaya sila ay nawawala sa landas. Hayan na siya, tara na, huwag na magtagal. Tama na ang chismisan. Paparing nakaputi, lumalabas kapag may taong dumadaan. Umalis ka na kung ayaw mong marinig ang iyak o tawa ng isang babae. Babaeng puti na wayababas sa puno ng balete. Isang hapon, napunta ako sa bahay ng aking mga tita. Pinapunta kami para doon kami kumain ng hapunan. Naalala ko ang isa kong pinsan na minsan kong naging kaibigan, si Ana. Mabait at maganda, lagi kong kasama noong elementar sa aming eskwelahan sa probinsya. Agad ko siyang nakita at ako'y kanyang initingian. Pero sandali lang siya'y pumasok na ulit sa kanyang loob ng kwarto at lumisan. Walang ano-ano, tinawag ako ng aking tita. Sino daw tinitingnan ko sa may balkonahe bandang itaas? Ang sabi ko naman, napatingin lang po ako. Sabay tanong ko sa kanya, nasaan po si Ana? At napatingin ako sa kwarto niya. Sa bawat araw na dumaan, aksidente sa daan hindi nawawala. Sabi-sabi ng iba, kasalanan ng tao ko, kaya sila ay nawawala sa landas. Hayan na siya, tara na, huwag na magtagal. Tama na ang chismisan. Babaeng nakaputi, lumalabas kapag may taong dumadaan. Umalis ka na kung ayaw mong marinig ang iyak o tawa ng isang babae. Babaeng pangina lumalabas sa pinungan sa walang tabi. Ako'y lumabas, nagmamasid, nagpapahangin, nag-aabang. Napapaisip kung bakit hindi lumalabas si Ana sa kanyang kwarto para siya ay makakwentuhan. Nagulat na lang ako nang ako'y nang makita ko siya sa puno ng mangga. Tinawag ma ako at ako'y lumapit naman. Tawa na, nagkakwentuhan kami dalawa. Di ko naisip na kami tumagal lang halos 3 oras. Maya-maya pa lang ako'y napatingin sa harapan at ako'y pala'y tinatawag na ng aking mga magulang. Hayan na siya, tara na, huwag na magtagal. Tama na ang chismisan. Babaeng nakaputi, lumalabas kapag may taong dumaraan. Umalis ka na kung ayaw mong marinig ang iyak o tawa ng isang babae. Babaeng puti na umalas sa puno ng balat. Sa aming usapan ni Ana, kami ay nagkita sa ibang lugar. Di ko napanskin na may ibang tao pala. Ang meron man lang dumadaan, nagulat ako sa 4 na kalalakihang humarang sa akin sa daanan. Ako'y nabigla nung ako'y hinarangan upang ako'y pagsamantalahan. Hayan na siya, tara na, huwag na magtagal. Tama na ang chismisan. Babaeng nakaputi, lumalabas kapag may taong dumadaan. Umalis ka na kung ayaw mong marinig ang iyak o tawa ng isang babae.
siya ay nagpakita. Tinulungan ako at ako'y kanyang inilitas. Walang ano-ano'y bigla silang natakot at nagtakbuhan. Umuwi ka na, ihahatid na kita. At nagpaalam na din at may inamin sa'kin. Matagal na akong patay, pinsan sana ako'y iyong